arena, di ba? Tapos nag-agalims pa siya. Oo. Hindi na siya nakakagamit ng arena, ilang team fight din. Natata, binikibi na lang talaga na rin niya in the first place instead of Ags eh. Same bans, Mipo, nandyan pa rin. Hoodwink, Hoodwink. Inagaw. Ginagawa ba? Hindi, nasa kanila pa rin. Sa Ganun kanila pa rin. ulit. Same lang din yung ginagawa Kala ko dito. ina- Wala lang MK. Mm. Ayun yung difference dito ng naging bannings, no? Tinanggal kasi yung Monkey King this time around. So, ano yung pwedeng kunin ng SAR para sa kanilang safe lane hero? Heroic, stick pa rin ba sila doon sa kanilang Taskar lang ulit, no? game plan kanina? Kasi nag-work naman talaga early, di ba? Lamang naman sila dito. Taskar and Rubik. Aha. Tinanggalan nila yung Monkey King. Baka ganun na lang. Tapos mag-merta 18. Tapos magaban sila ng Axe. Banan nila sa Axe. Baba nila sa axe doon, pag ganun. Tanggalin natin yung mga nagpahirap. Huwag na ako pangko versus ano. Huwag na ako pangko versus Viper. Hirap sa lane eh. Oo nga, na mid pa pala. Pwedeng ko. Ano ba? Pack available. Okay na ba si Pack against Viper? Goods lang ata si Pak. Diba? Kasi hindi mo naman masyadong mahaharas yun, di ba? Gagana, baka gagana pa yung package, di ba? gagana pa Kada yung poison na package. takbo, tapos pag na-dodge. Magsi-second seal ka lang ata doon, pag ganun. Farman lang kayo, no? So, piling ko, ayun yung parang okay kunin ng SAR, kung sakali. Pero ito, magro-Rubik pa rin ba? Ano pang pipick nila dyan against kay Hoodwink? So, dyan talaga Ringmaster versus Hoodwink. Pero ganun pa rin sila. Rubik, Taskar pa rin support. Ito, first 5 picks katulad kanina. Ganun Ganun. pa rin yung kabila. Pangolier pa rin, no? Kunyari, nagulat tayo. Wow! Kasi flex naman nila yan. And nag-guess lang sila. Nag-end up sa Kiss instead of Monkey Pinalitan King. nila. Isang malakas na ano pa rin, core pa rin, di ba? Oo. Against sa offlane. Magmemerta ka pa rin ba dyan? Yun yung tanong. Sabi na ni Yuma, ayoko na naman. Iba naman ako Ano ba mga matchup ni Kes na magaganda? Against kay Kes. Okay ba dyan yung mga life stealer? Hindi. Kain si Life Stealer dyan. Kailangan din Giver? ata dyan, high damage hero ka din. Hindi pwede yung ano lang, yung parang makunat na hero. Kasi walang makunat kay Kiss eh. Punit at Kailangan mapunit mapunit mo din siya agad. Ayun din yung ka. Faceless Void. Doom mo na lang. Muerta. Doom pwede, no? Doom offlane ka na agad dito, no? Doom mo na lang yung Kiss. Hindi naman naban yung Doom eh. Kasi nga nagpalit sila ng ban. Bristleback ban ba sila? Timber so yung isa sa nakikita kong pinanlane up against Kes. Timber. Hindi siya yung sobrang nagsasuffer Sa and offlane. may way siya para palisin si Kes sa lane pag nag-level 6. Pero nag-Tide Hunter na sila. Ito di ko sure Like, andyan yung Anchor Smash, andyan yung Kraken Shell, yes. Makaka-lane ka early. Yun yung maganda dyan. Pero pag tumagal-tagal na, di ba? Kes Enchantress kasi ito eh. Kasi yun yung iniisip ko eh. Parang malakas kasi. Kaya niya naman nata mag-survive sa lane. Pero pag kalagitnaan na, mapupunit ka sa pure damage yung Enchantress. Pati sa case, masasaktan ka, no? Wasak ka Tapos dyan. wala ka pang gagawin sa roll. Ang Tapos prob- may break pa. Yun nga eh. Ang problema mo dyan, kung early, hindi ka rin nag-work. Yun diba? yung problema. Like, naunahan ka talaga sa Kung timing. disaster yung lane mo, paano ka na maglalaro ng Dota? Sa stack na lang, no? Sa stack. Taga-ravage ka na lang bigla, no? Hindi ka pwedeng umarap eh. Pag disastering early mo, lamang na lamang sa'yo sa item yung kalaban, Tide Hunter ka, umarap ka, kalmutin ka lang ni Kes tsaka ni Enchantress eh. Parang hindi ko gusto try Hunter dito sa mga matchup, no? Timber sa okay pa sa akin Timber sa Mas gusto ko yung Timber sana. Kasi may pamunit na sa kanya, dalawang support, masasaktan siya. Tapos Pangolier, wala siyang gagawin. Pero na lang siguro pag naunahan niya with the, with the anchor. So, Night Stalker, tatanggalin, sure. Wind Ranger naman sa kabila. Anong total kills natin dyan, Direk? Under ata to Mag-under ako Pagbugbog dito. yung heroic. Mag-under ako dito. Under 54. Laban. Pwede sa under kills to, Direk. Under kills. Sige. Under, Under mo na yan. 54.5. Okay. Huwag na mag-Mars, taka naman mag-arena. Kaya nga nag-tide na siya eh. Hindi mo na kailangan mag-arena, letter B na lang pipin. Spam mo na lang yan pag ginago ka. Ito, diba? pag napindot mo, ayun na agad, di ba? Yung arena, natutok mo pa kasi. Na bad trip ka rin.
Wag na yan, skip mo na Oo, yan. mahirap ata Skip mo duration na. dito. Hindi mo alam mangyayari, no? Okay na sa underkills lang. Pwede na Pag maganda na naman early na heroic, di ba? yan. Pwede rin sila magtuloy-tuloy dito. Kasi pwede magka-early dagger ng tide, tapos mag-shard agad. Pwede niya mabosot ang mabosot yung Pangolier. Uy! Uy! Ba't lumabas to? Bloodseeker ni Yuma. Hero niya yan eh, di ba? Kinakounter si Pango, yun na Oo. yun. Pero same goes for Kes. Counter din si Kes dito, di ba? Malikot si Kes eh. Gumagrappling claw, marapture mo. Mm, Pero gano'ng kaganda si Bloodseeker sa game. hindi natin sure kung paano ano dito ni Bloodseeker. Siguro kung like wala kang maisip na better matchup no for Mm. SA Regex against Bloodseeker, doon ka malulugi dyan. Nakita ko to si Bloodseeker sa Civil War. Sino Ay, gumamit? gumamit. PS ata. Basta parang nakita ko na to. Tingnan mo, nagamit yan isang beses sa Civil Sino War. nag-Bloodseeker sa Civil Yung War wa? Bloodseeker. Meron ba? Meron. Si Ewe? Ah, yun. Oh, Ewe, Bloodseeker. Diba? Nagamit yan nung nakaraan lang. Bloodseeker, ha? So, counter naman talaga siya against kay Pangolier, di ba? Pag gumulong, rapture mo lang. Mhm. Last pick, para sa side ng Rejects. Axe Bullet versus Bloodseeker, parang hindi naman ganun kaganda. Pangolier pa rin ba up against Viper? Bro. Ganun pa nga. Tapos nag-Brewmaster lang sila dito. So, Pango mid and Brew off. Nakay-prong ulit ang bola, no? Dito yung target for the Rapture. Obviously, Mm. Brewmaster yan. Mag-split lang yan. Pare-pare mo na yung Viper, ito yung fights. Ito SAR ako dito. SAR naman tayo ngayon, guys. Para yun naman yung matalo. Kasi hindi yung binibase on draft talo. Under kills lang. Kami nag-underkills kami dito ngayon, no? 40... Under Ay, 54.5 naman eh. 54.5 pala. Oo. No? 54.5. Dami nun. Kanina, comeback lang yun, kaya sobrang dami. Yan, ito yung market pick natin. No? Kami guys, nilapagan namin isang kambing, 54.5. Nanalo naman yung dalawang kambing kanina eh. So, okay na to. Isang kambing lang muna. Hindi ko na nilapagan yung duration, no? Kasi mahirap duration. dito sa game number 2. Pero syempre, support the live by sharing the stream, guys. Of isang series pa lang naman tayo, no? Meron pa tayong 3 series after this. Kaya may haba-habang datahan pa to. Tuloy-tuloy Puro pa best yan. of 3 pa kamo. Wala pa naman tayong Civil War ngayon. So, ito lang talaga yung mga panood natin Dota moments, no? And syempre, scan nyo na yung ating QR code, no? Para makasali kayo sa ating prediction group chat. Kanina, may pag-giveaway, no? Abang lang kayo. Baka may pag-giveaway pa ulit. Kayo pa yung manalo dito. So, waiting lang tayo. Sabayan mo na. Sabi mo na yung lapagan natin. Din. Wala namang mawawala sa'yo eh. Taya mo lang. Ito natin ng SAR. Oh, okay lang naman din sa akin Oo. manalo SAR. So, okay dito. na manalo SAR dito. At least dalawa na yung team Mm. to look out, no, sa SA region. Hindi yung paulit-ulit na heroic na lang nakikita natin eh. Puro heroic lang lalabas. Tsaka nakakatakot kalaban na So I'm SAR, here no? with Caps, Parang ang daming Team heroes. Heroic. Mm. Now, Caps, our panel spent the entire time yapping about what cowards they were. They see something not working out and they're like, stop, I don't know what it is. Yeah, you've lost a lot on Viper, but I have a lot of respect for a guy that sticks to his guns, stick to his cojones. All right, why are we still picking this hero, even though it's not working out? Is it just because you're the big balls, or what's the deal? Actually, Tai Lung asked for it. Yeah. He was like, let's do the same, please. Let's do the same, please. I just did it, you know? But what? Our mid laner wanted to do it again. He felt really confident doing it. I don't think we lost because of the Viper. I think we played really bad in general. We had the game completely, and we made some really questionable decisions. Yeah. I don't think the reason of us losing this game was because we had Viper. And anyone that says so is completely wrong. Okay. So the thing is, if you go and look at our qualifier games, us against SAR, we have a lot of history. If you look at older drafts of us playing against them, they ban Viper first phase every game. Yeah. Because Dark Mago doesn't have heroes against Viper, apart from the Sniper. So, And you did win. yeah. Kaya siya That nagbaban lane. lang ng sniper. Yeah, we did win that lane pretty hard. Bobo to, Like, it's nire-reveal yung just a strat, matter of buwang ka. matchups and our history in the region, things like that. The Tai Lung just got first blood. He just got first blood, you Eh, dumb may bastards on may Halo, gagawin you na dumb sa idiots. ano. That's why you're retired. Pag That's why nakalaban nila he's SAR, no? coaching. Viper lang, Let's tapos get into the babalik game yung sniper. and get in with some casters that definitely should also retire. Eto na naman guys. First blood secured agad Tai Lung. Siya pa yung naka-first blood. At syempre yung first blood na hatid sa atin ng Kuyonik na for question or inquiries. Just mention Kuyonik's page. May sasagot dyan.
44-7. So, eto na nga tayo. Nasimulan na naman dito ni Tai Long. Kaya ka na naman, Dark Mago ah. Nagmago ha. Baka yung mga tango. Ayan na, rate band. Isang buong rate band agad. Kailan ulit Civil War? Bukas ulit. Bukas guys, start na ng playoffs natin for Civil Upper War. bracket, 2 laro bukas. Then, the next day, yung mga lower bracket naman, di ba, magkakalaglagan na naman. Kung pumasok lang kami para magpalaglag ulit. Kalaban nyo, Idol? Hindi, depende. Hindi idol. Waiting kami kung sinong, Ah, feel ko sa inyo waiting ba kayo? Sino manalo sa inyo ng Genius. Akala ko maglalaban na kayo, pero Hindi, ano pala, malakas malaki pa pala. Okay. Mahalaga, hindi kami unang nalaglag. Nakaligtas. Ang maganda pa lang, kami nanlaglag sa PS. Walang bawi dito si Rappy. Yun naman sabi ko. Exir na, ang bawi. Tatawa talaga ako, Rappy. Parang, yung last Civil War kasi parang 2 years na halos. No? So parang 2 years niyang inantay yung gigil niya, yung bawi niya sa Civil War. Hindi ka naman pa rin. Una pa nalaglag. Mas worse yung nangyari. Lungkot nga, ano, no? Gigil pa naman na yun. Antay na eh. Oh, pag nababalitaan niya na parang magkakaroon na ng Civil War, tawa na, Civil War, nagbabatak na ako. Yari talaga sa akin sila The Baby. Pero mid lane tayo dito guys, talagang non-stop yung pagbubuli ni Tai Long. Dark Mago Ayun dito, na naman, Ironwood Ironwood play pa, no? Isa pa. Tapos trying to dodge him, pero di enough, takes him out still. Ganun pa rin naman yung ginagawa dito ng Viper, diba? Same result pa rin. Ito, nagpadala ng neutral, kaso nga lang, medyo late na. Too late. Ang maras din doon, yung creep wave, isang buong creep wave, naubos na sa torre, wala siyang XP. Yes. And wala mamimiss out si Viper dahil pushing na yung wave. Siya naman yung kukuha na ng XP ngayon. Top lane natin dito, kanina Axe yung masarap yung buhay, no? Yung top yung na-pressure ng SAR. Oo. Pero since ganito nga yung nagkaroon ng changes sa heroes, baka this time around, hindi naman nila ma-pressure na yung Bloodseeker, no? Yung hero ni Yuma. Tingnan natin kung bubuhat ulit ni Frank. Ganito naman yung nangyari kanina eh, di ba? Tapos binuhat lang ni Frank. Oo. Kaso yung lane ni Frank, hindi gano'n, no? Hindi tulad nung kaninang masaya eh, na binalugbog nila yung Muerta. Eto, tinatatlo sila eh. Sila yung inuunahan dito. Oo nga, no? Nakakaya si Taskar. Napatipin na rin. Nasa baba rin kasi Hoodwink, no? Parang nagpalit ng yung lane support ng dito. Eto naman na si Hoodwink with the Hello? rotation. And this time, sila pa ata yung makakakill. KJ goes down. Bushwhack onto the toss. The Olicor dito will be next. They have the Damay slow. Cinder Brew. 2 heroes dead para sa side ng Heroic. Double kill for El Misho. And nakita natin kung gaano ka-effective si El Misho kanina game number Oo. 1. Enchantress, guys. Bigyan mo ng pike. Siya na bahala. Nice TP by Hoodwink. Nag-level 3 rin si Frank, no? Nadamay pa yung Taskar. May tornado rin kasi. Kanina, yung dumadive sila, nato-tornado lang sila dun sa likod. Hindi nila napapansin yung tornado na may slow and DPS din yan. 5 blast na naman siya. Nakita ko na naman yung 5. Ito na naman. Dito na naman may stack up to. Sana hindi na siya magkamali kung magte-threads man siya, no? Threads, Dragonlance kanina. Ano ba binaban nila? Bakit ayaw nila ban si Viper? Ito na din tanong ko sa SAR, no? Diba sila Alchemist, Beastmaster. Beastmaster. Gets naman natin yung Beastmaster. Alchemist, sige kay Yuma. Eh, 4 na ban sila eh, di ba? Nagban din sila ng Bristleback. Datatay, Bristleback na hindi nila binan eh. Pero Kanina ata Bushwhack hindi nila dito. binan yun, Bristleback. 2 heroes sa abutan BYB. Kaya ba nila patayin? Tai Long! Manlalaban pa rin naman. Tinuro Good sa Hurricane torre. play out of the tower. Pero Tai Long dito. Una mamamatay pa rin yung Pangolier. So wala siyang XP mag-gain. Pero Tai Long will be brought down still. May snowball siya. Telecor, snowball forward. Taking out the Hoodwink in the process. Pero Enchantress dito. Di na abutan. Medyo mabilis. Nakaboots of speed pala sa Teolicor dito. Pero wala. At least nawala na agad yung possible streak para sa Viper, no? Napatay agad nila. Napanish agad nila dito. 2 support rotating. Para sa side ng SAR. Sa kabila naman, Taskar lang, no? Guys, naman nagtatanong ba't puro Viper mid? Kanina in-explain naman ng coach ko din yung naabutan yung interview, no? Kasi wala daw hero si Dark Mago na pantapat sa Viper. Sniper lang. Kaya binaban sa Sniper, then first pick Viper. Pero Rubik dito, mamamatay sa top lane. And medyo similar lang din. Nanalo na ulit yung top para sa side ng SAR. Pero Dito Dark sila Mago naman. dito, pinupunta na Teolicor. Top ulit sila kumakana, no? Ito naman si Taskar. Nag-stay na naman dito sa may gitna.
Pinabayaan niya na naman si Tide Hunter. Lamang na naman si Tide Hunter, no? Sa lane. Uy, pero teka, 1v1 lang nagpapatayan sila. Undercills kami dito. Oo nga, no? 8 kills agad. 5 minutes pa lang, ha? Mas match agad yung kills. Ayoko niyan. Bottom. Ito yung gusto ni Tide, no? 1v1 lang. Ayan, kaya niya si Kes dyan. 1v1. 34 and 8. Binugbog niya na naman, no? Para kanina. Lamang na lamang din yung Mars niya. Nagkamali na siguro siya sa, ano, sa galaw dun sa game na yun. Ito na naman. Ganito na naman yung nangyari. Nag-opsa naman sila dito. Dadaybin ulit nila. Ito ang si Pangolier. Viper with the amplified damage to. BYB. There goes Viper your strike. Viper strike. Tapos Swashbuckle and hiding on the trees. Andun yung Fog of War. Pero this time around, Kes will be Level 5 joining. lang yan, ha? Grappling claw. Papunta sa main route. Tami 3 lines. Pero now, Kes, trap inside the Ice Shard. Wala magagawa dito. Damay pa yung Kes dito. Wits goes down. TPs are in again and again. Scofield this time joining in. Taking out the Viper. Magkakaroon naman ng answer dito for the side of SAR. Taking down 2 on the side of Heroic. Sa wakas, napanish din nila dito yung Viper. Grabe na yung ginagawa ng tatlong hero nila, no? Napatipi pa yung case. Siya pa yung namatay. Level 5. And yung bottom nila, pinapressure dito ng Tide Hunter. 4 heroes rotating for the side of SAR. Para lang ma-take down itong Viper na to. Ayan na. Luminya na naman. Tatlong core sa Heroic. Masarap ang buhay. Pero ito hindi nagagamit pa naman. No? Level 6 mamaya ni Frank. Tignan natin kung ma-abuse ba nila yung timing. Diba? Makabasag sila agad dito sa top lane. Mga ganyan. Malapit-lapit na rin yan. Supports dito, level 4, level 5. So, mataas level yung Enchantress ngayon. Pero yung Tier 1 tower sa baba, nabarag. Ang Naiwan aga, kasi with the siege creep eh, no? Mm. Yaman ni Tide, meron siyang face boots dito, soul ring. Ano kayang i-item dito niya, no? Whisper. Going blink agad, no? Blink shard, no? Lagay Pwede. sa pango. Unahan mo lang lagi. Huliin mo lang lagi ng shard. Angklahan mo lang. Even yung Kes, angklahan mo din yan, di ba? Top lane, Rapture. Okay, TP out na naman yung magiging sagot dyan para kay Frank. So, Mage Slayer para dito kaya, no? Kes. So lumalamang pa rin naman yung Heroic, guys. Parang game number 1 lang din. Laning stage. Pero mas maganda na tong simula ng Pango na ganito, ah. Oo. Hindi natin tulad kaninang wala siyang maging talaga. Nag 9-0 yung Viper, 9 minutes. Tsaka hindi na siya yung napanish. Si Kes yung parang nagpapatay pa sa kanya. Nung tumibi sa may gitna. Tapos siya yung nakakuha ng kill. Kaya Alam mo maganda dito, BYB. Hindi na siya nagkamaling bumili. Hindi niya nabili yung Elven skin na nabuo sa threads. Yung ano niya. Okay na. Hindi na Okay na, mataas maayos na. 450. Feel ko, hindi naman na siguro mag-SNY. Hindi na madidala yung mga item dito. Pero Taskar, ang pinag-usapan na yung mamamatay. No? 7-5 yung kills. Teka lang, patayan kayo ng patayan. Hindi ko gusto yan. Pa-farm lang muna kayo. Masyadong mabilis sa mga pangyayari ngayon, ha. Scofield. Lumalamang sa kills yung SAR ngayon, di ba? Kanina, binaon sila sa kills ng Heroic eh. Pwersa sila with the Tide Hunter. Wala siyang Ravage. Level 7 lang siya dito. So, talagang nag-lane lang. Oh, Viper Strike. Snowball, Pangolier Shield again, rune yan, Swashbuckle, Tide Hunter's coming. Nakapabang Rolling Thunder and enough naman yan to push them away. May Rapture. Meron nga lang Bloodseeker so he needs to go back. TP's away just in time. Buhay. Si Dark Mago, space created at least pero mababasaga pa rin naman sila ng tower dito. Heroic. 5 heroes to eh. Diba, babalik naman na yung Bloodseeker sa may top. Pwersa lang nila dito. Hindi naman nila alam na, ano, walang Ravage dito yung Tide Hunter. Bushwhack, hindi magko-connect. Bottom, Kiss. Top lane, bro. Diyan lang muna sila. Easy objective. And Wala namang namatay doon. Yun yung maganda doon. SAR dito parang farm na lang ulit to. Yun na lang yung isipin na itong SAR. Yaman. Yaman nun, Tide. No? Bilis ng dagger na ito pag ganyan. Madidire-diretso ba ng Heroic? Ang tanong. Ulti by Frank. First ulti of the game. KJ dito is only level 4 and with the help from Hoodwink, yes, he's dead. Okay, another kill. Para sa side ng SAR. Pangolier. Nadrag-drag lang siya ng Creep Wave. Viper Arcane Rune. Magamit niya ba ang kanyang Viper Strike dito? Wala naman. Iiwasan na naman, inuutakan na naman sila ng SAR. Iwas lang muna. Farm lang tayo habang umiiwas. Pahabulin mo sila, sige.
Nakakahinga naman na ulit si Panggol niya rin. Oo. Nabasag yung tower, so hindi na sila nag-lane dito ng Viper masyado. Neutrals na lang. Kaso nga lang, ikaw contest ni Whisper. Yun yung problem. Sarap. Anchor smash. Solid. Nakuha Classic niya lahat. pa, no? Napag-stack naman ng kahit pa paano yung Enchantress to kanina, di ba? Nakuha naman ni Pango yon. With the, creeps na dinrag niya. 200 gold away para sa dagger dito ng Tidehunter. Level 9. Etong si Whisper. Top tower. Walang split, so I think ayun yung decision. Tatry nilang bigyan yung tower sa top lane. Nag-Midas yung Brewmaster, so next item medyo matagal pa. So, Persay na nila yan. Mage Slayer, andyan na rin para kay Kes. Kahit namatay siya, no, yaman niya pa rin. Mas mayaman pa siya sa Bloodseeker. And tower secured. Wala nang mga tier 1 towers. Map control. Medyo lumiliit na dito para sa side ng SAR. Pero minsan dito rin kasi napapanish yung ibang team kapag kayo uma-advance na no, sa mapa. Kasi yung ibang core, magpa-farm na dun sa kabilang side eh. Oo. Tapos magde-depensa lang yung mga support. So ma-outfarm ka pa rin possibly kasi nagko-commit ka na 3 to 4 heroes para mag-push, no? Kaya importante talaga yung vision. At least aware ka kung nasan yung kalaban. Mas alam mo yung dapat gawin. Pero nga lang, Kes, wala pa namang shard for Tide. 11 minutes going, 12 minutes pala naman tayo dito. Kompleto naman na at tayo Mage Slayer. Level 9. Kinaaga na na ito madalas eh, no? Dati parang ini-skip mo sa kanya, lalo pag core. Parang di ba nasa ano na, sa kabila ba yung ano niya? Ba't maganda yung Ags dito? Ganun pa rin yun. Dahil sa spells niya. Ganun pa rin ba spells Ay, niya? ganun pa rin. So more on spell usage. Usage Siguro dahil hindi na lang siya kasi binabattle Fury ulit. Dati pag Battle Fury, yun yung scaling na na item, diba? Ayan, ganun pa. Yung Bottom, Kes. inabot, Bushwhack, Kes dito, Ruptured, Ihab with detection, so mamatay pa rin naman dito si Wits. So good kill para sa side dito ng Heroic. Punish na si Kes sa medyo malalim. Mid. Diffusal na si Pangolier to. Mag-smoke ba sila? Nagdidikit-dikit. Wala, babantayan ng ata sila Stack lang, dito. clear sila nito. Malaki-laki to. Salo-salo lang. Ayun na. Ay, nag-smoke sila. Saan sila punta? Bottom? Viper? Wala ring rapture. Alam nila. So, pwede rin nilang punish dito itong si Bloodseeker. But na, bumagal yung laro natin. No? Underkills nga, BYB. Huwag na natin batiin. Underkills tayo dyan eh. Smoke play movement dito, papunta sa may bottom lane. And settle na lang for the support. A kill is a kill. At least may napuntahan pa rin sila. Palabas din kasi yung wisdom, rune. Kaso kung Tuskar lang yung napatay mo, hindi mo ata para i-contest yan. Kasi may dagger na rin yung tayo, di? Kasi wala siyang TP dito. Magkaka-shard na rin. Yaman. Parang kanina lang din, di ba? Ganyan, may blink siya, tapos 15 minutes, may pambilis siyang short. Tapos in-skip niya. Sayo din niya pala. Di, parang dito magkocommit ata siya. Pangolier eh. Maganda, sobrang Sa ganda lang. Kes. Sure. Tsaka kaya ka nga nag-blink eh, early blink, di ba? Para doon. Solar Crest ang inuna dito. Naging jungle. Tapos di na siya nag-distiller. Parang di naman siya sumasama ng mga early engagement eh, no? Oo naman, boss. Pagka in-ulti ni Batrider, hinatak niya. Gagana yung ulti ni Bloodseeker doon. May damage ng Rapture rin. Basta gumagalaw, nalilipat sa ibang place yung may Rapture damage. Viper. Oh, Oh. dadivin nila. Aabot ba? Ang tanong, Ice Shard available naman, no? So, sumobra nga lang yung Ice Shard. And Wits, inabot ng Viper Strike. Tempest fail, but they have the Sentry Ward for this. And stun him up. Parry looking to survive. Dumating nga lang dito yung Tidehunter. Wits still gonna fall. 30 seconds down for Kez. Another kill on the side of Heroic. Roshan. Pababa. Kaya ba nila to? Mukhang hindi naman. So, libreng kill na naman para kay Kes. Namatay na siya. Pangatlong death niya na ata to, no? Isa sa mid, dalawa sa bottom lane. Yan na, binili niya yung shard. Shard Shiba. Kay Tide. Okay Mid yung lane, Shivas. binakdoor, backdoor na. Na Enchantress. Yung.
Yung Yung Torre, mid? Ah. oo. Pinadala na ng pinadala ng neutral. Enchantress Gaming, di ba? Pagka level 5 mo, pagka level 3 ng enchant, padala ka na lang ng padala ng neutral sa mga tier 1 tower pag di pa nabasag. Dito mama. So makaka-survive pa. Tempest Veil out na lang for Kes. Nabasag din yung tier 1 top. Nabasag din So, yung Frank. again, I mean, kahit nakikita nating paiwas dito yung SAR, dahil alam nila lamang yung heroic sa matchup ngayon, may nag-gain pa rin naman sila, pero dead in the water dito. That's gonna be shard reveal from the Tide Hunter. Kes gonna be in trouble once again. He doesn't have the Tempest Veil anymore. And even yung Raptor Dance, di man lang na-commit. Oo. So, Kes down, in exchange of a Tuskar, may nakuha pa rin naman trade-off, pero still good for the side of heroic yun, dahil carry, yung napatay. Napagamit pa sila ng 40 doon para sa extra damage, pero hindi na kailangang i-ravage, no? Inaangkalahan lang. Mm. Are scanning. Pike, buo na para kay Viper. Wala nang extra, no? Elven skin ngayon. Anong gagawin niyang next item dito? BKB, not needed naman siguro. Kailangan niya ba? Versus Pangolier. Sino ba? Sakto lang. Si Viper. Baka nadala lang kanina. Kanina kasi, di ba, tumagal dahil yung BKB hindi niya nabubo. Dagger, Dark Mago. Ganda rin ang ginagawa ng Enchantress. Tama ng ano na. Drag lang ng creeps. Papunta dito sa kanya core. Parang ito yung gusto mong iban dito, Enchantress, no? Mm. Ang daming ginagawa ng Enchantress, guys. Early to late. Early, control na ng lanes. Late game siya na dumadamage. No? Mm. Solid ang kanilang Enchantress. Itong ganitong mid game na, alam mo yun, kailangan makapag-farm yung teammate niya. Ang galing niya mag-utilize ng enchant, no? Paano niya ginagamit yun yung mga neutral. Nabasag niya pa yung mid, di ba? Oo. Delikado underkill sa Poly. Chill ka lang, boss. 18 kills pa lang yan, no? Mamaya, 30 na yan. Ayun na, may Ay, namatay pa. napatay tuloy. Enchantress, napuri kasi. Mjolnir para dito kay Yuma. Tempest Veil, Wits dito. Gininay lahat ng creeps. Play din eh, no? Agarims ha? Agarims yung Brewmaster dito ha. Nahuli nga lang si Wits. The Duke? Okay, iwas pa rin naman. Pero wala na siyang inihit na creep. Ay, problema ni Kes dito. Jogging na lang yung Kes. Up mid lane. Ang angkla inilabas pero Bushwhack helping out the Pangolier. Yun lang, no? Ito yung problema ng ganitong tide eh. 600 mana. Good thing may solo ring naman siya. Oo. Dalawang swashbuckle ka lang, kukulahin ka na ata. Pero Roshan ngayon, kompleto. Itong side ng Heroic with Kumbaga, the tag team. Kung ano yung mga mali nila nung game number 1, hindi naman na nila inulit dito no, sa game number 2. Parang natuto naman talaga yung Heroic doon. And tignan mo naman, yung Roshan nila dito, lima na sila talaga. Di na para magpapitas. Pulido yung galawan nila dito. And Aegis nga, para kay Tylo. Tapos Tormentor sila maya-maya, diba? 1 minute. Yes. Pagkatalo pa rin sila dito, BYB. Hands up. Better team na talaga yung SAR dito sa ganitong nangyayari. Skills na yon pag gano'n, diba? Kasi malinis naman na yung ginagawa ng Heroic eh. Stolen na ano to, enchant. Ganda yan. Para maka-farm din si Rubik dito. Going for the Greaves after ng kanyang Solar Crest. Desolator is up para sa Crest dito. Team fight natin. Hindi pa tayo nakita ng Ravage. Split, isa pa lang. Gulong, isa pa lang din. No? Yung kanina sa mid lane. Attempt. So wala pang mga big ultis na ginagamit. Mostly farming lang sila. Pero 19 kills na, no? Oo. So, continue lang. Sa farm lang muna talaga ulit. Dito naman, hindi naman tulad ng game number 1 na sobrang behind na ng course ng SAR. Oh. Sabi natin, mas smooth yung pinapakita ng Heroic dito sa kanilang early. Yung SAR naman dito, hindi naman sila na-punish dahil doon, no? So, parang parehong mas okay yung nangyayari sa both sides. Nakakasabay naman sila sa farm dyan. Kahit namatay-matay si Kes. Na Oo. parang unti lang yung kalamangan dito. Anong Bloodseeker sa kanya? Nasa 500 gold lang. Pero ito, Tormentor. Plus 1 for yan. Sa network lead. Ganito rin naman yung kanina eh. Parang halos lahat ng objective, binibigay lang naman talaga ng SAR. Nakuha ulit ni Rubik. Tingnan natin. May Tuskar. So, secured naman dito, shard upgrade para kay Tio Licor. So, drinking bodies magkakaroon. Kay Tuskar naman. Radiant are scanning.
Try nilang gamitin yung gulong. Kita nila si Bloodseeker nagpa-farm. Ay! Hey, dito mama yung Bushwhack. Pero roll up. Ando naman for additional control. And they have enough to take down Yuma. Then immediately mag-disengage. Now without Rolling Thunder, other than in the water to hold down the Pangolier. Viper strike over to the Hoodwink. So they'll be settled for the easier target. That's gonna be support. But the Wits fighting back. Andito na yung the rest. With Brewmaster coming in. Heroic dito. They're losing the fight. No mana for Tai Lung. He can't do shit. And he's dead. May Aegis Aegis lang siya. naman yun. So second life coming. Okay Pero na. di naman na para magpalit. Dito yung side ng SAR. What a good decision sa SAR doon, no? Gandang smoke, no? Para pitasin lang si Bloodseeker. Tapos damay-damay na. Nag-collect din yung case doon, no? Humabol siya. Para ma-secure yung kill nga doon. Napatay pa yung Viper, no? With the Aegis. Aegis disadvantage na naman, no? Yung first Aegis talaga medyo disaster. Ganito nangyari na game 1. Ito na yun, guys. And eto, manta na siya ngayon. Hindi na siya mag-SNY katulad kanina. Okay pa. So, binili pa rin naman niya yung... Bumili pa rin siya ng Elven skin, no? So, nag-iya siya pa rin naman siya. Pero going for Manta nga. Yung kanyang item choice dito. Hindi na kailangan mag-split dito ng Brewmaster. Kung kanina, hindi mo makita yung Arena of Blood. Ngayon, di mo makikita yung Ravage. Idol niya si Toronto. Tipid sa Ravage. Ito na naman yung Enchantress. Padala na naman ng creeps dito sa may bottom area. Hitay lang ulit ng gulong, no? Ayan na, may gulong na ulit. Ano ba naman yung? Kada ko gagamitin niya yung Invi, kinuha niya, sabay nag-blink. Pinarm. Ayan na, nabasag ni Ilmisha itong bottom tower. Papunta sila sa top. Viper, yung pwede nila makita doon. Medyo malayo nga lang yung position. Actually, wraparound play going Pwede on. nila ma-burst to. May Mid break lane sila, na di ba? naman. Totoo, Whisper. Spotted. There goes your Bushwhack. Sharpshooter going in. They have the Rolling Thunder for the stun. Snowball save! On point! And there goes the Ravage. Ready? No, nag-blink out! Whisper dito. Rapture. Just setting things up still. Under the TP out. Rapture, Pangolier dito will just TP away. He's back to safety. Nag-Primal Split. The chase continues even without Pangolier. They want to keep on going. In the Bushwhack, Badrai trying to protect Tai Lung. Para Tai Lung dito, he can't do anything. There's no save left for the side of Heroic. 2 heroes dead. Akala ko after the snowball, Ravage na BYB. Eh, hindi niya binitaw. Nag-blink out lang Nag-blink siya. out. Rapture committed to, pero nag-TP out lang si Pango. Ang ganda, no? Nag-roll up muna siya. Tapos TP para matigilan ng bahagya yung paggulong niya. Ano ba na nangyayari? Disaster. Di pa rin nakapag-ravage. Etong si Tide Hunter. May pipigil ba sa kanya nung time na yun? Gusto ko makita yung replay. Like, Nakagulong siguro. Diba? Nakagulong kasi. Gusto niya siguro mga support lang. Kasi wala din sigurong pa-follow up. Kaya sabi niya, wag na lang. Maya na. blink na Sayang. lang, blink na lang. Blink na lang ako. Bahala kayo dyan. Inisip ko, shoot na yung dalawang support sa Ravage eh. Bumili siya dito ng casual plate mail going for the Hex. Ito si Tide. Pike na yung Enchantress, ha. Ay, ito na. Ayan Problema naman na naman. si Elmisho. Problema na naman to si Elmisho, guys. Lalo kung Tide Hunter ka. Ano, hindi ka mag-Ravage, impetus ka lang yan. Tinutusok-tusok ka ng karayom. Ito, may BKB naman na dito yung Bloodseeker. So Sila it's naman time. na mauna. Kami naman na mag-i-smoke. Dalawa na kayo. Going Sight of Vice na lang si Whisper, no? Casual plate mail nga. So, parang di nga, kahit di siya mag-Ravage, at least may disable. Ayaw niya kasi mag-ravage. Pero may makikita ba sila? Mukhang wala. Yung bottom, pinupush lang na Enchantress. Yung top, nakapush in din yung tier 2 tower. Ito na naman, no? Sobrang isolate ng hero ng SAR. Like, ninalamangan talaga nila sa resources kapag ka wala silang planong lumaban. Semi-obvious din itong smoke kasi nga walang nagpapakita eh. Dalawang lanes mo pushing. Pero Schofield, Di pa umabot yung Walrus. Nakapag Tempest Veil out yung Kez. And okay na to. Buhay pa! nakapag-shooter siya pakabila ng cliff. Yun ang nabuhay pa nga. And outfarm lang sila, no? Sobrang time, ilan sila doon na naghahabol lang, walang nag-hit ng creep. Sabay yung 5 ng SAR nagpa-farm. Enchantress pushing the bottom. Ito si Pango, dinepensa niya yung gitna. Hirap kasi pag 2 lanes lagi pushing sa'yo, no? Obvious na eh, kapag walang nag-handle eh. Yun nga, yung smoke nila medyo obvious. Nakita nila si Hoodwink, nakapag-TP out yung Kes, nakaalis na doon. Kaso nga lang, nakapag-out din si Hoodwink. Paaganims na si Pangolier. Parang 1 minute kang walang ginawa, no? Habang yung kalaban mo, 1 minute nag-farm. Grabe yung inangat bigla sa farm nung kalaban mo doon. Ganda ng map movement dito ng SAR, no? 3K agad yung lamang nila dito, BYB. Sila naman yung mag-i-smoke ngayon with the Aganims dito. Ni Pangolier. Or pwede silang sumetap dito kay Viper.
Ito na. Guys, pag nagamit na yung Ravage, panalo na ang Heroic dito. Doon Yeah. sila mananalo sa Yan engagement. ang Ito na hinihintay talaga natin. yan. BKB siya, casual Yasha lang. Ayaw mo kasing mag-second item BKB, tsaka ka mag-decide kung anong gagawin mo eh, no? Medyo nagugulan din dito itong si Viper. Agarin for Bloodseeker. Ano na nga ba yung ags nito? Yung sa Blood Rage na ba to? Ata. O sa Thirst. Alam ko binalik sa Shard yun eh. Sige, nilipat sa ags ulit yun eh. Tapos alam ko binalik ulit sa Shard. Double Rapture. Hindi na ba sa 25 yun? Ewan ko. Mamaya, tignan na natin. Silipin. Silipin mo, BYP. Ang dahil na kasi nabago dyan. Oo, kasi hindi naman Pabalik-balik. ito ginagamit eh. 2 charge rapture. Yun na talaga. Okay. Thank you guys. Okay, binago lang yung talent niya, di ba? 2 charge rapture. Okay. Salamat. Hmm. So, double rapture yung habol mo dito. Number 1, Pangolier, obviously, ma-rapture mo. Yung pangalawa, Kes. Kes. So, ito yung target mo ng rapture. Smoke up dito. By Frank. May side of Vice naman na yung Tidehunter, BYB. Baka ito na yun, mas madali na mag-initiate. Hindi mo na kailangan mag-commit agad ng Ravage na kung isa lang naman yung magiging target, na-break yung smoke. Pero El Misho dito in front, blinks in forward, side of Vice. There goes the Ravage, Yan finally na, coming off! hinihintay natin. Hitting so much aside dito ng SER, and Pangolier is dead already. Teolicor got chased down with the ultimate ng Bruce Split. So, Teolicor, he'll manage. He's alive. Now force din yung Bruce Split in exchange of Ravage. Namatay yung Pangolier. Pero after this, meron bang next goal for the side of Heroic? Roshan, 1 minute. Pero mabubuhay yung Pango. Ang galing din ang ginawa ni Yuma doon. Finocus daw niya yung mga Brewlings, no? Para hindi matarget yung kanyang mga supports. Napatay niya agad yung dalawa, yung isa tumakbo na. Pinrotektahan din. Sabi kasi niya guys, Ravage, diba? Nanalo! Pag nag-Ravage siya, panalo. Tapos nasa 20 na yung ano niya, cast range ng ano, Rapture plus 400. Ayun. Doon na medyo Sakto madali. siguro yung timing niya, no? Mm-mm. Level 20, tas Aghanims, double Rapture, tas layo ng range. Okay din. So, nanalo na sila sa exchange, pero wala naman sila makukuha objective no after that. Wala kasing Roshan eh. At least nagamit yung Ravage, yun lang yung purpose nila doon. Ang problema mo lang, 80 seconds para sa Tidehunter's ult. Roshan dito, 20 seconds mag-i-spawn. Once na ma-check agad to ng SAR, I think pwede nilang i-contest talaga. I-try kunin agad yung Rosh. Pwede nga nilang ipalo yan. Kahit wala silang Bruce Split, okay lang, no? Ayan na nga, 2 charges. 400 gold para dito sa double Rapture. Smoke ulit? Alam nila eh, down yung Ravage eh, BYB. And nagkakita na nga dito, that's gonna be Tai Lung. He has BKB, he'll pop it out. So makapag-survive pa rin naman yung Viper. And on to the Brewmaster, backing away, wala pa siyang split, he needs to be careful. Teolicor dito, nag-overextend. Ghost Scepter dito after the enchant. So di na ma-remove ng side ng SAR. Pero another bushwhack play to control him. Still not enough follow-up. Pinapoke With lang Echo nila, Slash, no? di pa rin enough, no? Andyan yung mga sustain given from the items. So makasurvive pa rin si Teolicor, walang mamamatay for the side of Heroic. Pero na-force nila yung BKB ni Viper. May Bruce Split na sa ngayon. Roshan is up. Na-i-check ba? Mukhang wala pa naman nag-check ng Rosh ulit dito. Ay, di ba? Tama, nag-Rosh kasi ng Heroic kanina. So, di pa naman na nag-check ata ulit. Going for the shard. Etong si Bloodseeker. Ravage, available na Yeah. actually. So, time to smoke top para sa side dito ng Heroic. Kompleto yung mga spell. SAR nag-iingat. Kasi ang dami nilang smoke eh. Halos tatlong magkakasunod na smoke sila. Break by Scofield. Scofield, siya yung haharang dito, no? Siya yung magiging main target. And there goes the split immediately from the Brewmaster. Who's the right target for now? They went for the Bloodseeker. Ravage finally comes up. They don't have the BKB yet for the Kes. And they got ruptured this time around. Rolling Thunder continues. Big Lotus si Over Kes. to the Pangolier with the BKB. And now, Bloodseeker trying to dance around, sustaining himself with the Creep Wave. And then yung lifesteal. Pero Tuskar dito, isolated. Snowball to buy some time. Pero same thing pa rin naman. Mamatay pa rin mata yung Tuskar doon. Nakapag-blink out ba? Nakapag-blink out pa nga. Pero inabot pa rin naman dito ni Frank. So, one casualty lang sa big engagement na yun. Support lang namatay para sa mga big ultimates. Tig 1 support. Nag-buyback yung isa. Tingnan natin. Frank. Good bushwhack. Brew, without split.
Aray. Basic lang for the side of Heroic to take down the Brewmaster. Pero eto na si Elmisio. Then there goes Pangolier. Without the big spell, lamang ata dito yung side ng SAR. And there goes the Raptor Dance taking down the Viper. Pagbato pa rin ng Dami Viper para Strike over Rubik to na Kess, but they stun. will continue. They have the Rubik, so andun yung Bushwhack, and wala na magagawa for KJ. Tidehunter jump in, suddenly Blood Raid coming into play. Nice Force force tap, tap. Wits dito, trying to fight back with Echo Slash Stun, Oh! and Grappling Claw to the high ground! He's alive! Bloodseeker running, and Swashbuckle finish the job, he's dead. 3 heroes Grabe si down the side Wits. ng Heroic. Nice kiting dito by the Kess sa mid lane. Nag-commit din siya. Lumaban din siya ng bagya kay Bloodseeker. Naka-rapture siya doon pero meron siyang Big Lotus. Nakapag Big Lotus lang siya. Yun yung engagement na yun. Na-bait ni Frank. No? Parang naglakad lang si Frank doon. Nag-body lang siya no? Para i-go. And nakapunish pa sila dito ng 2-4-1. Or 3 pa nga. No? Damay pa pala yung Rubik. Ganda. Napalo sila sa Roshan ngayon. Hindi ko lang gusto, patayan na naman. Ito, binait niya yung sarili niya. Kasi wala naman siyang gagawin doon. Naglakad lang siya for vision. Pero nakasetup siya doon. Naka-chase down sila. Nakapag-BKB si Tylong. Pero pasok na pasok pa rin yung damage ni Kess no? Yes, yan eh. Nakapag-life steal pa siya with the Raptor Dance. Okay na. Next fight, kapag nagka-BKB yung Kess, no? Doon ata mas madali yung team fight ng Mas madaling SAR. gumalaw para sa kanya. Pwede lang siya nakatayo na, no? Kaya ba ni Bloodseeker makapag-right-clickan dyan? Hindi yan. Tapos may ages pa siya. Ngayon. May bash-bash kasi ito eh. Yung Kess nakakainis dyan. May bash, may silence. Lahat meron no? Oo, pero teka lang ha. Hindi pa tapos. After claiming Roshan, naabutan pa dito King Jungle. So, Sa mid, meron clean pa. take off. Viper. Don't tell me Tylong. May BKB Okay, siya. nagpop naman ng BKB. Viper Strike over to Kess. Tempest Veil and runs away. Bloodseeker TPing in. May na side of Vice. That's gonna be Brewmaster. Can he take him down? They'll force the Ravage. Just to be sure, namamatay yung Brewmaster and Rupture over to the Enchantress. So 2 dead, double kill for Yuma. Not bad. Para sa kanila, no? Hindi nakapag-brew split dito itong si Brewmaster. Pero na-force na naman yung BKB ni Viper doon. Ravage committed. So pagkabuhay dito ni Brew, pwede silang pumalag. Yung BKB pa rin ni Kess kasi hinihintay niya pa, no? Mahirap talaga. I mean, kalaban mo. May Sight of Vice, may Ravage, di ba? Hindi siya mapag-commit sa fight. Hanggat wala itong kanyang BKB. Heroic. Nagpaplano sila mag-push dito sa may top lane. Pwede pa rin naman mag-bait yung Kess. I mean, Kaya na nga, Hex. ayun, nasa Rapture of Vice, again. Rapture, Snowball, Blood Right, everything. Even with the Tempest Veil, mamamatay pa rin yung Kess dito. Kaya pang isahan. He needs some help. Surrounded siya dito ng heroes ng side ng Heroic and nakapag-Raptor Dance at least to buy some time, healing himself up. And there goes Pangolier, Swashbuckle, and Echo Slash coming in. Yuma dito, very low, but Snowball to standing up, control him so far. Pero Yuma still gonna die. Same goes for Kess. And how about Yolikor? He's very low on HP, inabutan ng Shield Crush, and now Swashbuckle over to the Tide with the Rolling Thunder, interrupting teleportation. Nanakaw yung Stolen kulong, Rolling Thunder para sa Rubik at least for the next fight. Pero Whisper dito, one thing for sure, he will fall. Inabot na ng Bushwhack, so 3 dead sa side dito ng Heroic. Hindi ko alam ba't nag-stay sila after nung ages, no? Natansya siguro nila na kaya. Kasi sure backup yun eh. Nakaready na si Pangolier dun sa may likodan. Kapatay nila. Oo, sige. Kaso nga lang, kapalit ng 3 dito. Bawi na naman. Teka lang. 38 Okay, na to. yung kills. Papatayan tayo guys ah. Tuloy-tuloy ah. Ang kulit ko rin kasi no. Sabi ko nga, SASA, patayan lang yan. Ba't ka nag-underkills? Yaman ah. Ayun, nag-stay sila. Pwede sila umatras. Kaso nga lang. Pinili nilang lumaban dito. Shoot Nauna sila. pa pala mamatay si Bloodseeker, no? Echo Slash, Swashbuckle no. Sarap eh. Napunit eh. Baka tumbawas. Yung Torres sa may gitna. Nag-split ba dito? Nag-Bruce Split. O Mad Golem yun? Bruce Split? Okay. Nag-Bruce split dito. Ito si Frank. Dinanay na lang. Nabarag in top. Okay na. Bilis lang ng mga pangyayari. 38 kills agad tayo. Hindi, ano na lang yan guys. Ito yung combo. Dalawang Poly. team fight na lang yan guys. Rapture sipa. Yan! Yan ang inantay. Pag Meron na ba? niyo ako, sabi ni Tascar, meron na siyang point booster. Point booster pa lang. Kala ko nakapag-ags na eh. Nagsisimula na yung pangarap. Pero smoke play for Heroic knowing na down yung Brew Split, no? Aware sila na sila yung may advantage dito. And Makita kung pa mabibigyan nila si agad nila Pango. Dark Mago with the Linkers, nakapag-roll up! Rolling Thunder TP. team is away into the Rupture. Under the Viper Strike. Can he make it? Can he survive? Yes, he will. Di napansin ata ni Whisper yung Linkens, no?
Ang bilis din ng reaction, no? Pagkatalon. Mm. Pagkapap no Lincoln, nakapag-roll up agad siya. Radiant's courier has been killed. Yun lang, Namatay pa BKB yung ni courier ni Enchantress. Elmisio. BKB Enchantress na. Tatayuan na lang niya, katulad kanina. Naka-Witchblade na rin ata yan. Iyaman niya, no? Kanina pa ano to nagpa-farm lang, tapos nag-send ng neutral, babasag, Sure kasi pang-clear ng wave. makaka-farm ka eh, no? Kuha ka lang isang neutral, send mo sa isang lane, tuloy-tuloy Oo. na. Maka 3 waves yun eh, isang ganon. Labas mo na Enchantress mo sa Civil War. Nalabas na natin yan. Send na natin yung mga neutral. Ay, may backdoor protection. Okay, dumating naman yung creep wave. So, mababasag pa rin naman tier 2 mid lane. Na-even out naman nila. Dahil nabasagan sila dito ng tier 2 mid lane tower kanina. Clear, hintay lang ulit ng gulong, going for the basher. Siguro yung maganda dito, BYB, at least yung Viper hindi siya nag-fall off na. No? Oo. Kasi kanina nag-fall off talaga yung Viper, mapapansin natin. Pero ito, continue pa rin yung scaling niya. Ang ganda nga ng itemization niya, going for AC din siya. Sa Kasi game na kanina, parang dalawang fight siyang unang namatay, ganon. to. Hindi siya nagsosurvive kada fight, dito, okay lang. Napo-force yung BKB niya pero nagsosurvive siya dito sa ating game na to. And tignan mo naman, kanina ang nangyari is 45 sa SAR nung game number 1, 55 sa Heroic. Ito, nagkabaliktad. 55 sa SAR, 45 sa Heroic. And yung Aghanims dito ng Tuskar, no, medyo malapit-lapit na. Nakikita niya ng liwanag dyan sa pagbili ng Aghanims. Refresher para kay Tide Hunter, double Double ravage. Ravage. 400 gold para sa BKB dito ni Elmisio. Yaman naman na ito. Enchantress, ganyan. Problema. Problemang Enchantress. Ito yung mababad trip ka eh. Position 5, pinoproblema mo pa eh. Kaya nga. Basher, binili na rin ata ni Dark Mago. Ano late yung basher niya kasi nag-linkan siya. Ganda ata ng Lincolns niya, no? Kasi nag-survive na siya isang beses eh. Parang bayad na yun eh. Lotus, sobrang ideal din. Alam mo si Bloodseeker, once na may Lotus, ayaw niyang i-rapture yun. Rubik, gumamit ng gulong bago mag-expire. Sinikir lang yung factory. So, Basher din para kay Bloodseeker. Ito na yung BKB na Enchantress up na. Tapos Daedalus din si Kes next team fight. Dami nilang items na bago, no? Kabila naman, may refresher si Tide. Si Viper, ewan ko kung aabot yung kiras niya dito. Pwede na yung next fight sa Roshan na to. Roshan na lang yan yung next fight natin. Bottom Roshan pa. Ah, hindi, tatap na mag-uumaga. Yan. Farman lang guys. Wala. Ayoko ng mga patayan nangyayari. Yung pick up. Farm lang. Last team fight Gusto na ko sa pag Roshan. nag-team fight tayo, sagasa na. Last team fight plus 543. Okay, abot. 1.2k away para sa Aghanim City ni Tuskar. Illusion rune. Hindi naman to yung game changer rune, no? Na inaasahan natin sa ganitong late game. Pang-handle na lang din ng lane, pang-bait siguro, ganyan. Meron na ba malapit mag-25? Pangolier, no? Pangolier, 24 and a half na ata. Ayun, 24 na. Si Bloodseeker, di ko sure kung malapit-lapit na. 23 pa lang ba? 23 o 22? 22. Bloodseeker, tagal pa. Si Pango lang talaga, pinakamalapit ngayon. Frank, may BK rin siya. Going for the refresher din, double ultimate din. Yaman niya din, no? Ni Frank, kahit pa paano. Makakuha niya ng refresher. Alam mo naman yung value ng split. Dahil nagagawa niyan. Tsaka -1 hero ka dyan, sinacyclone ka lagi. Saka mas importante ata yung second split niya. Kasi yung first split, may BKB pa yung Bloodseeker, no? Papatay pa yung mga Brulings mo. Yung second split mo, free na yun. Paliparin mo lang isang core. -1 na yun. Parang value nga yun. Kasi hindi naman kasi nare-refresh yung BKB, no? Sulit na sulit yung Bruce split. Radiant's bottom tower is under attack. So, farm again. Hintayin niya yung refresher dito. Mas gusto niya makuha to. As Brewmaster. Hintay Roshan, 10 seconds. Possible respawn. Antayin na rin ng refresher kung sakali. Mukhang aabot naman sa next fight. Okay na ata dito eh. No? Kinuha niya rin para yung split cooldown sa 20. Ayan na, refresher niya. Being delivered. Daedalus naman para kay Wits. Pwede So, rin siya magtira ng buyback. Nabuo yung mga fina-farm na item. No? Ito, Viper with Magkakiras AC, din. Assault Ang Kiras. problema dyan, walang buyback yung Viper ha. That's wala. sila. Yung Lahat mga sila. nagkabuuan ng item, ito yung mga walang buyback. No?
And Refresher Orb naman para sa Brewmaster. Pero sino kasi yung mauuna? Dito magkakatalo eh. Level 25 ni Pango, isang creep na lang. Ang maganda naman dito sa side ng Heroic, pagdating sa initiation, sila yung mas ahead eh. Sila yung mas madali. Tide Hunter na naka-side of Vice yan, may Taskar ka pa. Pero kung ganito naman na may kita ka lang sa Vision and Ward, God, grabe sakit na Sharpshooter ah. 1.3k HP nabawas kay Viper dito, hindi pa nagsisimula yung fight. Na-boomerang kasi. Enchant yung illusion ng Viper, so meron pang scout. Smoke play for the side of SAR. Sila naman yung mag-make move dito. 1 minute for Roshan. Pango, pinipilit niya lang mag-25 dito sa may mid lane. Radiant's courier. Pa-18 na rin tong Enchantress ha. So untouchable level 3 no. Mas mahirap bigyan yan. Maganda dito, maunahan mo yung Brewmaster. Kung hindi mo maunahan yung Brewmaster, parang hirap na fight. As Heroic. Sa kabila naman, makagulong ka lang, okay na. Tingnan natin, Frank. Tiras ang susunod niya. Enchantress, Moonshard, no? May pang Hyperstone na siyang isa, benta circlet lang. Smoke, bumili na rin dito itong si Hoodwink. Last smoke na ata nila to. May mag-check ba sa Enchantress? Sa lineup ng Heroic? Parang wala eh no? Sa Heroic, body lang siguro, no? Parang busy sila sa ibang target. Sa core yung Enchantress kapag di mo napansin. Ito na naman yung the-damage malamang. And smoke play again para sa side ng SAR. Sasalubong. Walang maiba-iba ka. Waiting lang sa high ground dito. Viper, Tide Hunter. Sa kabila kay SN bro. Ganda Nako ng si Rubik. ikot. Nako May po. blink siya. KJ. Ay ay! Uy, KB, too early. Way too early for the Brew. Nag-BKB siya para sure initiate, no? Kasi baka bigla siyang tulunan ni Tide Hunter, eh. Hindi siya makapag-split. Wala, hindi nahuli kasi yun yung problema. So, Split ka na lang sa malayo. uy, Ayun, teka hindi ka lang. na kailangan Na-swash mag-blink. buckle. And there goes your split. And there goes the kill. Rubik is TP dead. out. Now, Pangolier, he Hindi needs to nakasapak. TP away. He got ruptured, but the Blue Split still trying its best to contain this fight. Viper's like onto the chance. He has B keeping Ravage on the backline. Over to the Hoodwink. He's dead. So support pa lang naman nag-end up. Elmisha dito running away. BKB comes to an end, and they have the damage to take down the Ench. Kes dito will TP out back to safety. Ni-rapture lang si Kes, no? Mm, Kasi hindi na pinansin dito ni Yuma. Ravage kay Hoodwink. Maganda-gandang target. And eto pa. yung Brew. Brewmaster. Di umabot! Silence! Silence from Bloodright. Pero kaya ba patayin? Yun ang Nabash! tanong. Nabash! Pangolier saves the day. Now he got bashed up. There goes the BKB for Yuma. They cannot control him. And there goes the split getting cleaned up. They need to back away. Second split to for the Brewmaster. Yuma dito. Medyo masakit na yung Bloodseeker. Sakit ng Bloodseeker, no? Frank. Buyback by the Rubik. Nanggugulo na lang siya dito. Buying some Ay, time. naku, delikado pa ata si Frank. Ay, nahabol Then, na yung ano. nakatago na yung wind ruling niya eh. Hindi, dyan siya lalabas eh pag hindi pinatay. Ayun, no? Ayun. Muntik nga. Muntik pa si Brudo kung na-hex siya. Pero Roshan na lang para sa side ng Heroic. Medyo split yung team fight na forcing kasi yung BKB ni ano, no? Tapos napatipi ako si Panko, so kulang sila dun. Ayun, no? Napatayin nila si Rubik. Kaso nga lang yung likod nila na-check. Nakita si Hoodwink dito. Nung Tide Hunter and Bloodseeker. Naka-blink parehas. Tapos ni-rapture lang niya si Kes. Ano magawa si kasi, no? Na-check din si Enchantress dito ni Viper para hindi siya madamay dyan. Okay na. May repressure shard to, no? Third Roshan. Kanina mapupunta. 4 na Rapture. Sarap niya. Uy, pero teka. Nagkakabigayan. Stolen Cinder Brew na naman. Nakuha ng Rubik dito. Mabuhay si Pango at 30 seconds. Wala. I mean, may Ravage to Whisper. So, no big deal. Para sa side ng Heroic. Available lahat ng tool. Pero tatry nilang i-poke. Aray! Enchantress coming in. Sharpshooter dito. Connect din naman. Pero not enough damage to take someone down. Andun yung Aegis advantage. Holding down with the Viper. Pero look at this. Kes, Raptor Dance. Interrupted. Tabash! They have the stun. Raptor Dance finally will make it. And look at the sustain. Back to half HP. But Ravage coming in. Holding him right now. 2 heroes dead side dito ng SAR. Pag i-TP out for the Enchantress, he'll make it. How about the rest? Brewmaster di naman naabot ng dito. So 2 dead sa side dito ng SAR. Heroic dito. Big win. Pinilit nila mag-Rosha. Lumaban sa Rosh fight, no? Wala pang split. Wala yung Pango nila. So 4 lang sila doon. Enchantress doing some damage. Kaso nga lang, ready pa rin yung Ravage dito. Ni Whisper. Hindi na natin makita yung Kes. Lagi na siyang kaya na siyang sabayan no? Nira-rapture lang siya, tapos nilalayuan tapos hihintayin mo lang mag-amaan, ano? Or kaya pag naunahan siya ni Tide, ma-hex siya.
Dahil nga dyan, may amplify damage yung Viper dito, Tailong. May shard na rin yan si Tailong, pambarat. Totoo. Siya na ang mag-handle dito para mag-siege. Nasa kanya rin kasi yung Aegis. Yun naman pumalo yung Viper. Palong-palo, pumalo. Ayan, si Wits na huli dito. May BKB siya. Kaso, nira-rapture lang siya. Radiant's middle barracks are under attack. Nagamit ni Tailong yung cheese. Has fallen. So, full rocks na barag dito sa may mid lane. May tier 2 top pa naman sa top. Radiant's bottom tower is under attack. So, Pango, dami niyang pera. Pwede siyang bumili dito ng Octarine. Bottom tower has Kung fallen. gugustuhin. BKB ni Tide, maganda rin yan. Karon sa gulong. Hoodwink na naman ha. Uy, teka, inabutan. Rapture Scofield. Yeah, mukhang wala naman na magagawa Oh, si dito. Tide na Pero fake. Tide Hunter dito. Yuma down for 100. Wala sa kanyang Aegis. Take note. And Rolling Thunder continuing with the control. Hoodwink na yung napatay. Whisper dito. Should be next. Oh no! Bumawi bigla. What a throw dito by Heroic. Ano yun? Iwaiwalay sila eh. Tapos naka-ready rin. Nag-TP yung tatlo para patayin yung Hoodwink na nagde-deward, no? At doon natapos ang Hunter. 49 kills. Ito na yun. Isang fight na lang to. Walang buyback tong Bloodseeker. Ito na yun. Pwede nilang mabalance out itong mid lane. Aangat ba ang tanong, BYB? Medyo isolated pa sila dito. Radiant's bottom tower Kakatakot din yung sipa ni Taskar, no? Out position. And wala ka namang info kung may buyback ba yung blood or wala. So kung sa perspective nila dito, kung may buyback, mahirap talaga. Masipa ka, buyback, rapture. Pambarag nila dito split eh. Eh no, 42 seconds pa. Para sa dalawang split dito ni Frank. Pat level 25 din naman siya. Pwede na. Pero at least dito nakasetup na sila, no? Bago mabuhay itong tatlo. Pwede silang pumitas ng isa or dalawa. Yung top lane din pala, mababarag ha. Basag na pala to. And gamit na nga yung Fortify. Now, Creep Wave coming. Tuskar. Pinike, sisipain sana. Totoo, Theolicor dito. Good thing naka-out. Rolling Thunder though, coming in. Hoping to take down Theolicor maybe or just provide space. Controlling the backline. Theolicor still targeted by the Pangolier. 7 more seconds for the Bloodseeker. They were able to protect the melee rack, so wala mababasag ditong melee. Yung side ng SAR, refreshes, roll up, Rolling Thunder, disengage, dinaabot. Pistol Blade! BKV from Yuma. Gandang play dito by Yuma. BKB into Abyssal. Kaso nga lang, Frank committing dito yung kanyang ultimate para mabasag yung melee rock sa may top lane. Binalikan niya. Okay. So may makakuha pa rin silang isang set of racks. That's the main goal. Kagulo nga yung pike sabay dagger ini Taskar, no? Natula. Okay, sisipain na eh. Sipahin ko pre ha. Ay, Pinike. Oh, hop. Teka, Ayan, yes. nasipa. Hex. Another one. Sight of Ice. Wall response ready. Ruptured Ravage. Everything. Patay dito yung Kes. And force ata ang buyback for these two cores. Since Heroic ready to push top lane. Gandang huli dito. Bait the Taskar. Kita mo kasi pag kumukuha na Lotus eh, no? Nakaka-bad trip. Up sa mid lane. May na Viper. They're going for the tier 4 towers. They want to end the game right now. Gusto nilang Kailangan pwersahin nila yung na buyback. buyback dito. First tier 4, mababasag na nila pag na rin yung banner. And Heroic, they're going in. Tier 4 gone. Last Bilis tier lang 4 yan, remaining. Hoodwink, Scofield, going for the bushwalk play. Just going for the illusions maybe. And now, Tide Hunter dito. Follow na rin na BYB. Pops sa BKB. And Chances dito. Buyback by Kes. Tying the ping down with Yan the ang gusto impetus nilang play. mangyari. And now, Snowball on its way. That's gonna be Hoodwink from the backline. Split committed. Hoping to take down someone or maybe control someone. That's gonna be Viper maybe. Wala pa rin namamatay for the side of Heroic. And still Pangolier finally commits his 20 buyback. seconds remaining. 20 seconds remaining na force out pa. Then again, wala pa namamatay sa side ng Heroic dito. And Bloodseeker will be the one to first kill. Yuma, may BKB pa siya. That is El Misho Masisipa. na buyback pa nga. And Walang mana. Yes, delikado. Raptor Dance coming into play. Ando naman yung sustain. Going towards Whisper. Whisper dito. Ravage finally comes up. Connects on the two heroes. And they're going to bring down the Kes. Kes dito. Can he fight back? No, he cannot. Impetus with the BKB from Yuan. Negating some damage. And now they have the hold. They have the BKB. Tipping away. He'll make it. Namatay pa rin naman yung Bloodseeker. That's gonna be a buyback for the side of Heroic. They want to end this right now. Multiple buyback has been spent. Walang buyback si Pangolier pag nahuli siya dito. And Sinapak. kinabot na nga. They have the walrus
pero Lotus Orb. Na Lotus yung Snowball, Snowball, nakapag-dagger. blinks away, Dark Mago, Hexplay, holds him, still, he's out for 2 minutes, walang buyback yung Dieback dalawang yan, core. yan. Paano sila dedepensa ngayon dito? Sayang, nasobrahan si Kes, no? And Pang dahil clear. dyan, Kulang din ata yung gulong niya. Isa lang yung meron siya eh. at Ito na eto, naman, angat. na-lift. Kes dito, walang magagawa for now. Mamamatay na yung Brewmaster. Game GG. might be over. Buyback na yung Brew without split. Walang magagawa sila dito eh. 2 supports remain. Sige, Ilmisho, siya yung pwede mag-dish ng damage. Sinipa. But he got ruptured. He got kick away. Ano yung damage? Pops the BKB, but surrounded. He's down. And GG will be called soon. It's gonna be game 3, guys, para sa ating first series heroic. Bouncing back. Ganda ng bawi nila dito. 60 kills in total ang ating game. 30-30. Kaso nga lang, parang nalulugi sila sa spells. Ang tatagal ng cooldown. Ang tagal ng split, di ba? Tapos BKB ni Kes, isa lang. Nalulugi sila sa bigayan ng spell. Si Viper, ang hinihintay niya lang BKB. Viper Strike, maya meron lang din yan. Ravage, okay lang. Pero may Hex din kasi, tsaka Anchor eh, di ba? So, parang hindi ganun ka-importante yung Ravage niya dito late game. And yung 2 Rapture. Ang ganda ng Aghanims na binili dito ni Yuma. Parang laging merong Rapture kada team fight. So parang at the end, nag-pay off tong Bloodseeker na last pick no, na ina-expect natin na okay, new hero, lumabas Bloodseeker pang counter lang pero sobrang laking value nga nung Rapture sa game no. Then nag-scale na rin naman siya. Andun na rin talaga yung right click damage, kaya niya sumabay doon sa Kes. And dahil nga dyan, mawa-force dito yung ating game number 3 heroic. Ayaw magpa-eliminate basta-basta. And MVP natin dito, do you think? Sino nga ba yan? Ilabas mo na. Ibigay mo na kay Yuma dito sa kanyang Bloodseeker performance. 15-5-0-7 para kay Yuma. And props to Heroic. Kung ano man yung mistake nila ng game number 1, Phoenix nila. Same lang game yung number 2. nila, no? First 3 picks. No? Ito ang ganda. Ang ganda ng last pick nila na Bloodseeker. Talagang nag-pay off. Kada team fight, laging -1 yung isa. Kasi magtitipi lang lagi yung Pangolier palabas na hindi niya masusulit yung gulong. Oo. At yan nga guys, no, makakabawi yung Heroic. We're going for game number 3. Sino nga ba ang unang team na magpapaalam sa playoffs? Malalaman natin yan. Magkakaroon lang tayo ng short break. And magbabalik tayo dito sa ating game number 3. Gusto mo ba ng throwback?